Mga kapuso, habang abala ang lahat ngayong holiday season para sa shopping, bakasyon, ang hanay naman ng Philippine National Police ang nakaalerto para tiyaking magiging ligtas at payapa ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa buong Region 1 yan, Ilocos Region. Kaugnay niyan, magkakasama natin ang Regional Director ng Police Regional Office 1. Walang iba kundi si Police Brigadier General Lou Frias Evangelista. Welcome to Mornings with Jimmy Regional TV General. Kumusta po kayo? Good morning, CJ. Salamat at napunlakan tayo dito sa Good Mornings with Regional TV. There yan naman yung boses ko. Anyway, unang-una General, pag-usapan natin yung secured program ng Philippine National Police. Ito yung 7-point agenda Opo. na using the acronym SECURED. Secured. Yes. Ano po ito, General? At paano ito ipinatutupad ng PNP? Of course, ito ay naka-anchor sa 5-point agenda ng ating Chief PNP, si General Benjamin C. Acorda Jr. No? Alright. Naka-anchor dito. So, nandyan yung mga strategic Planning. yeah, of course. Nandyan yung crime prevention sa Yes. crime suppression. Nandyan din yung community engagement. Okay. Nandyan din yung personnel, moral and welfare. Okay. Nandyan yung integrity enhancement. And of course, yung digital transformation. Of course. Okay, I'd like to point out doon sa digital transformation. Ano-ano yung mga nakalatag na programa dito? So far sa PNP, meron tayo yung sa sumbong nyo, parang action agad. We have those Pero digital na to, General. hotlines, yeah. Nandyan din yung aming Directorate for Information and Communications Technology Management. Sila ang namamahala dito sa mga pag-unlad or pag-upgrade ng aming mga equipment tulad ng computer provisions, local area network, kumbaga para yung ating mga informasyon sa bawat PNP dahil nationwide tayo ay madali nang maipakalat sa ating mga different police stations. At meron na rin pala kayong tinatawag na cyber patrolling. Ano ito, General? Of course, ito ay ang pag-scour sa net, no? Okay. I-scour natin para ma-prevent natin or ma-actionan natin yung mga lumalabas na fake news or mga scam. So, pinangangalagaan natin ang ating mga community para hindi sila mabiktima ng online scam. Doon naman po tayo sa crime prevention and solution activities. Ano-ano yung mga operation plan ng Philippine National Police tungkol sa agenda nito? So ngayon, we have yung Ligtas Paskuhan, no? As Okay. nabanggit nga. Dahil may mga influx ng mga tourists coming from other nations or other countries. Ganon din yung mga nasa metro, no? Lumalabas sila, pumupunta sila sa kanilang mga bayan-bayan. So, nagiging may mga convergence sa ating mga terminals, hubs, or sa mga tourist spot. So, nandun yung ating mga kapulisan para sila ay i-secure, para sila ay pangalagaan. So, may mga kinakandak kaming sometimes, just recently, nagpa-drug test kami sa isang terminal sa Lawag. Para i-convey yung mga turista natin para sila ay maging safe sa kanilang paroroonan. General, meron ba tayong tinututukan na high-profile cases sa Ilocos Region? As sa Ilocos Region, so far we have lately lang, during my assumption last November 22, 2023, may mga shooting incident kami involving two barangay chairmans, no? Oh, yeah. One in Marcos and another one in Mangaldan. So, as an update, yung sa Marcos, we are about to file. So, probably next week, we will file already the case kasi with the help of our LGUs and other stakeholders, mga witnesses, at saka sa family, may papile na namin yung case. Itong Murillo killing, General. Dito sa
Mangaldan, we have yet to look for further mga evidences, no? So medyo nahihirapan kami kasi we go as far as Ordaneta. Grabe. So tinitingnan din namin, ini-scour pa rin namin yung mga CCTV kung saan dumaan yung mga suspects. Okay, punta naman tayo sa illegal drug activities dito sa Ilocos Region. Kailan ba may dideklara na drug cleared na ang Region 1? So far sa out of 3,267 barangays, meron pa tayong i-cleared na 337, no, na barangays. Hopefully, may mandato naman yung ating mga LGUs na ang ating mga barangay magkaroon ng BADAC, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. So we are helping them with the collaboration of the police para maklear na itong mga barangays nila. In coordination with, of course, ang PIDEA, the focal agency na nangangalaga nito. So, patuloy pa rin ang ating anti-illegal drug operations dito sa Region 1. Pero nakikita naman na based on the reports that I received since my assumption, medyo maliliit lang naman yung nakukuha. Okay, General, alam po namin kung gaano kahanda ang PNP. Comes sa Christmas Day and New Year, itong holiday season, mensahe na lang po sa ating mga kababayan mula sa Philippine National Police. So sa Philippine National Police dito po sa Region 1, sana po maging matahimik or peaceful ang ating pagdiriwang ng holiday season, no? Alam natin na maraming dumadayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Region 1. Marami po kaming tourist spots. Dito po sa Region 1, secured po kayo. Pangangalagaan namin ang inyong pagdating. Ganun din ang inyong pagdiriwang. So may mga naka-in place naman yung ating kapulisan. Binabantayan yung mga convergence, terminal hubs, at mga pagdiriwang, may mga festivities dyan. At may mga tinalaga tayong mga firecracker zones para hindi naman magdulot ng kapahamakan sa ating mga kababayan. At the same time, lilibot din ako para inspekin yung mga nagtitinda ng mga firecrackers at saka yung display zone kung ito ay naaayon doon sa tinakda ng ating Philippine National Police na rules and regulations. Maraming salamat, General. Thank you for being here. Thank you, CJ. Alright, mga kapuso, si Police Brigadier General Lufri at Evangelista, ang direktor ng Pro 1